Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga matatalinghagang turo at aral ni Brother Eli Soriano. At ito ay ating pakikinggan, susubaybayan natin, at kung mayroon tayong madadaanan na mga bagay-bagay na kailangan kong ipaliwanag ay lalagyan ko po yan ng reaksyon. Nang sa ganun ay mayroon tayong pagbubulay-bulayan at maunawaan natin ang mga na ituturo na mali at itatama po natin ang mga ito. Tuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Kung halimbawa nakita po natin sa Biblia yung matuwid na pananalangin, yung pananalangin utos ng Diyos, hindi po yun inimbento ng tao, kasi marami pong panalangin ngayon, imbento lang ng tao. Ang katunayan, kinakabisado nga ang mga panalangin eh. Hindi po dapat sa Biblia na ang panalangin ay kinakabisado. Kasi it comes out parang dumadating yun ng ano eh. Paano mo ba determinin yun? Yun ay dumadating po ng kusa sa isang nananalangin na kung ano yung pangangailangan niya, yun ang kanyang hinihingi sa Diyos. At ang panalangin hindi dapat kabisaduhin sa dahilang doon sa Roma 8:26, meron pong ganitong nakasulat. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Ayun, yun hong kakulangan ng kapasidad ng taong magsalita sa Diyos. Minsan meron tayong hindi masabi, lalo na kung ang Diyos ang ating kausap. We feel so sorry, we sometimes feel so lowly. Tayo masyadong maliit para makipag-usap sa Diyos. Kaya yung panalangin, ang sabi ni San Pablo, ang Espiritu, ang wika, ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin sa mga hibik na hindi maisasaysay ng pananalita. Therefore, hindi talaga yun kabisado. Ang pananalangin sa Diyos ay iginaguide ng Espiritu ang isang nananalangin para maipadama sa Diyos yung kanyang kahilingan. Yan po. Pero alam ba ninyo na hindi basta natuto ang tao na manalangin, tatanggapin na ng Diyos ang kanyang panalangin. Meron pong isang malaking hindrance o malaking hadlang para huwag mapakinggan ng Diyos ang ating pananalangin. Yan po ay ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan, mga kapatid. Kasi sa iba namang mga pananampalatayang napagsusuri ko na, dahil kahit ho sabihin siguro ninyo na medyo may kayabangan ang aking sasabihin, hindi ko naman intention ho magyabang. Pero siguro pagdating sa relihiyon, marami na po ako nalakbay na siyasat ko na ang doktrina ng iba't ibang mga mayor at minor na relihiyon sa ating bansa. Mga imported na relihiyon, mga relihiyong lokal, at mga relihiyong kolorum. Nalakbay ko na po ang kanilang mga doktrina, ang kanilang mga katuruan. Napansin ko sa kanila, basta nananalangin sila. Nananalangin po sila. Pero wala silang itinuturo upang makatiyak yung kanilang mga miyembro na inaakay kung pinakikinggan ng Diyos yung kanilang mga panalangin. Kasi po, gaya nga nung ating napag-aralan nung nakaraan, hindi basta ang tao'y nananalangin ay karapat-dapat na at pinakikinggan na ng Diyos. Pakinggan niyo po ito sa 7:21 ni Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun. Sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi o tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang wika ng Panginoong Yesus. Kaya po, talagang sa Biblia, maliwanag yung mga probisyong sinasabi na hindi common na nanalangin ng isang tao, pinakikinggan na siya ng Diyos. At ang isa po na dahilan kung bakit hindi mapapakinggan ng Diyos ang ating panalangin, yan ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Mag-umpisa po tayong muli sa isa pang mahalagang bahagi ng ating pagsusuri. Ano ang isa sa mga dahilan na malalaking dahilan
At kaya hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tao na nananalangin sa Diyos. Pakinggan niyo po kay Santiago. Meron ganitong pangungusap ang alagad na ito ng ating Panginoong Hesus. Sa 3 at versikulo 7. Patuloy. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Merong itinuturo po ritong banal na karunungan ang alagad na ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Santiago, ang bawat uri ng hayop, mga ibon, mga nagsisigapang, ito ang wika ay pinaaamo at napapaamo naman ito ng tao. Totoo naman yun eh. Di ba? Pati nga mga leon eh, napapaamo. Pati mga cobra, napapaamo eh. Confirming the word of God na bawat uri ng hayop, ibon at saka ng mga nagsisigapang ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino man tao, wika ng Biblia. Isang masamang hindi nagpapahinga, puno ng lasong ikamamatay. At ang sabi, na siyang ating ipinupuri sa Ama at siya rin naman nating ipinanglalait sa taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mga kapatid ko, ang wika ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. E di, hindi pala pwedeng ipampuri mo yung dila at the same time na ipinampupuri mo sa Diyos, ipinanlalait mo naman sa iyong kapwa. Hindi pwede. Sabi ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi dapat magkagayon. E di, hindi pala pwedeng ipampuri mo yung dila at the same time na ipinampupuri mo sa Diyos, ipinanlalait mo naman sa iyong kapwa. Hindi pwede. Sabi ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi dapat magkagayon. Meaning, sa isang taong pumupuri, sumasambitla sa pangalan ng Diyos, nananalangin sa Diyos, hindi dapat na yung kanyang dila gamitin niya sa isang bagay na labag. Ang binigyan niya ng halimbawa ni Santiago, tuloy mo pa. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Saan kayo nakakita ng bukal o sibol na ang sumisibol na tubig mapait o kaya matamis? Ang bukal, pag matabsing yon. Ang pagka yun ay manamis-namis, manamis-namis talaga yon. Ganyan ho ang mga uri ng mga bukal. Ano ibig sabihin? Tuloy. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aseitunas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi pwedeng magbunga yung higos ng aseitunas o kaya ng ubas. Ang puno ng higos, magbubunga ng higos. Ano ibig sabihin? Tingnan niyo po sa GIS. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi pwede na sa isang siwang lumabas ang dalawang uri ng bukal. Hindi rin naman sa isang puno, pwedeng magbunga ng iba sa kanyang puno. Ganon din naman ang ibig sabihin dito ni Santiago na ang dila, pagka ang isang dila ay masama, hindi pwedeng gamitin yon sa pagpuri sa Diyos. Hindi pwedeng gamitin yon sa pananalangin sa Diyos dahil masama yung dila. Hindi pwede na yung dila na masama ay gamitin mo na magkaroon ng double standard o double purpose. Isang panlait, isang pangsinungaling, isang pandaraya, isang panluloko, isang pambubola, pagkatapos gagamitin mo sa pagpuri sa Diyos. Hindi po ganon. Ngayon, alamin natin sa ating pinag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, bakit nagkakaganito ang dila ng tao? Na siyang nakakahadlang ngayon, kung halimbawa tatawag ka sa Diyos, hadlang yon para huwag kang pakinggan ng Diyos. Dahil dun sa iyong masamang dila, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ba't kaya ang dila ng tao ay nagkakaganon? Pakinggan nyo sa 3:6. At ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila, na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan,
at ang dila'y pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang kapangyarihang nagpapagalaw sa dila eh. May impluensya na umi-impluensya sa dila. Ayon ho sa pagkakasabi ni Santiago, ang dila pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang masamang umi-impluensya sa dila. Kumbaga sa gitara, may kumakalabit sa kwerdas. Wala ka nakitang gitarang mag-isang tumugtog. May kumakalabit doon. Ganon din yung dila, may kumakalabit. Para magmura, manloko, manlait, mangswindel, gumawa ng iba't ibang mga bagay. Alam po ba ninyo mga kababayan, para inyo lang maintindihan kung gaano kaselan niyang pananalangin sa Diyos? Alam niyo ba yung dila na yan maraing nagagawang kalokohan? Akala kasi nung iba, ang pinakamasama ika sa tao ang kamay dahil pumapatay. Sabi naman nung iba, yung mata, kaya siya unang natutunaw pag namatay ang tao. Sabi, meron naman nagsasabi, ang pinakamasama raw, kay ganon, kay ganire. Sa Biblia, isa ho sa pinakamasasamang sangkap natin, yung dila 3:6 nga ulit. At ang dila'y isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila. O ang sanlibutan ng kasamaan. Napakarami hong kasamaan sa ating dila, sa dila ng tao. Kaya nga sabi ni Santiago yan dila, hindi napapaamo yan ng tao Mabuti pa yung hayop, yung ibon, yung umuusad, yung gumagapang. Napapaamo yun ng tao. Pero yung dila, hindi mapapaamo ng sino mang tao. Kaya nga pagka si Kristo tao, lalabas pati si Kristo, hindi niya kayang paamuin ng dila. Mali yun. Kayang paamuin ni Kristo ang dila. Pero tao, walang makapagpapaamo sa dila ng tao. Kapwa tao, wala ho. Sabi, ginaransyahan ng Biblia ay ang dilay hindi napapaamo ng sino mang tao. Sino man Kaya pag ginawa mong si Kristo'y tao pati si Kristo sa labas kasama rito Hindi ka napapaamo ng dila ng sino man tao. Kahit na nga asawa mo na nagalit sa'yo Pag nagalit sa'yo, bubulgar pati yung buni mo sa singit. Bubulgar ka. Di ba? Yung babae pag nagalit sa'yo, kakatkat ka sa kapitbahay. Kung gaano ka katakaw, kung gaano ka kaane. Yan. Kasi alam ko dahil nakakita na ako ng mag-asawang nag-aaway, nagsumbatan bakit ba ikaw? Ilang makuha kita iisa panty mo. Sabi nung sumagot ng babae, ikaw ba? Yun nga, ikang brief mong iisip, butas pa Ano yan? Mag-asawa yan Dapat sana meron silang lihim na hindi malalaman ng iba. Pagka nakatikatihan ni babae na idaldal ang lihim mo, maniwala ka. Pati doon sa mga kapitbahay, ikakalat ka niyan. Kaya tama-tama yung sinabi ng Biblia Ang dila hindi napapaamo ng sino man tao. Alam nyo, yan dila, napakaraing ginagawang kalokohan yan Sa mga sangkap ng ating katawan, ang dila ay isa sa pinakamaraming nagagawang kasalanan. Magbilang ho kayo, mga kapatid. Sabi, huwag kang magsisinungaling. Isa. Di ba dila gumagawa nun? Huwag kang kakatha ng kasamaan. Dila rin yun. Dalawa na. Sabi, huwag kang magsasalita ng masama laban sa iyong kapwa. 3 na. 3 ng Pilipos yun na huwag magsalita ng masama. Tapos, 3 na, no? Tapos yung dila, nandadaya yun. 4 na. Yung dila, nagkakaila yun. Kagaya ng ginawa ni Pedro. 5 na. Yung dila, sumasaksi yun sa di katotohanan. Minsan, you are a false witness because of your tongue. Ilan na? 6 na. Tapos, yung dila, nagliligaw yan. Kala nyo? Nililigaw niya ng mga tao. Yung dila ng mga sinungaling na pastor, ang daing na ililigaw ng dila ng mga yon. Ilan na? Tapos, yung dila, nagliligaw yan. Kala nyo? Nililigaw niya ng mga tao. Yung dila ng mga sinungaling na pastor, ang daing na ililigaw ng dila ng mga yon. Ilan na? 7 na. Ang dila ho, yan pumapatay ang dila. Pakinggan nyo ang katunayan, pumapatay. Sabihin nyo, hindi ka totoo, nakakapatay yan, kala nyo. Pakinggan nyo Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa.
Baka naman sabihin nyo, ba't ang nabasa doon, Mr. Soriano, bibig? Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Eh baka ang isipin niya kinakagat. Hindi ganon. Alin ang nasa bibig na nakakapatay sa kapwa? Pakinggan niyo ulit sa Kawikaan. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ano? Ang kamatayan, at ang buhay, nasa kapangyarihan niya ng dila. Nakakapatay ang dila eh. Pag sinabi nung dila ng presidente, itigil ang pagbitay. Kita mo natin, naligtas yung bibitayin sa silya elektrika. Eh, pag hindi kumibo yung dila ng presidente, sinabi, ituloy, iswitch ang silya elektrika. Patay. Di ba? Sa pagsigaw ng Kastila, sabi doon sa Luneta, nakahilera yung mga gwardiya sibil, nakatutok ang baril kay Rizal, sumigaw yung commander, apunten! Aim! Ibig sabihin ng apunten, aim! Apunten! Fuego! Pang! Patay si Rizal. Patay. Naalala ko tuloy yung tula ko nung grade 1. Sa dalampasigan, dagat ng Maynila, Luneta ang tawag ng mga Kastila. Doon nga binarilya ang kawawa abang Pilipinong martir nitong lupa. Di ba? Ayun, doon binaril. Bakit namatay si Rizal? Iniutos ng dila. Patay. Fuego. O, tama o hindi? Napakarain na gagawa ng dila. Ano yung kamay? Bilangin mo. Bilangin mo kamay. Ano ba nagagawa niya? Mandukot, manampal, magnakaw. Pareho yun eh. Manakit. It falls only to two. Ang nagagawa ng kamay, pang-uumit, pagnanakaw, pagkuha ng hindi kanya, at pananakit ng kapwa. Well lang ang nagagawa ng kamay. Pero ang dila, dae. At ang pirwis yung magagawa ng kamay, maliit. Bakit? Eh kasi, kamay, limitado yung na ano yan eh. Pero yung dila eh, pag na-transfer yun ng kapwa dila eh, sabi ko nga sa inyo eh, may nakakita ng ahas, naku, nakakita ng ahas, ganito kalaki eh. Naku, kami ahas sa loob ng bahay, ganyan ni kakalaki oh. Eh, ang tingin nung makakita ito, naku, ngayon daw nakita ang ahas sa loob ng bahay, gagahita ang ahas. Mamaya, sawa na yun eh. Ha? Saka sasalin-salin eh. Ganun ang dila eh. Ha? Ang dila, nandyan ang mga unexpected. Yung hindi mo sinabi, sasabihin ng dila. Pag na-transfer yan, kung ano-ano na kalokohan yan. Kaya ang Diyos, ayaw ng Diyos, maniniwala tayo doon sa salit-saling sabi ng mga tao. Kasi pag nagsasalit-sali na, naiiba na eh. Pakinggan nyo. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ingat kayo sa mga salit-saling sabi ng mga tao. Eh kasi nga may possibility pag isinasali na, naiiba na eh. Naiba. Kaya alam nyo, nagkakagera sa mundo dahil sa salit-saling sabi. Ano po ibig ko sabihin? Talagang malaki ang kapangyarihang nagagawa ng dila. Ito dapat nating mapag-ukulan ng pansin. Kasi kung mananalangin ka at ganito ang kondisyon ng dila mo, hangit, pakinggan nyo. Sa Roma 3, versikulo 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kita nyo, kaya pala naman sumasama ang dila ng tao. May kamandag ng ulupong. Kilala nyo ba sa Biblia kung sino po yung ulupong? Yung ahas? Si Satanas yun eh. 12:9 ng Apokalipsis. Si Satanas ang tinatawag na matandang ahas. Ngayon, ang mga anak ni Satanas tinatawag ni Kristo lahi ng mga ulupong. Basa. Pakinggan nyo. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Kita nyo? Mga tao tinatawag ni Kristo lahi ng mga ulupong. Ibig sabihin, nalahian na ng kasamaan ng demonyo. Meron eh kasi lang kamandag ng ulupong sa ilalim ng kanilang mga dila, ng kanilang mga labi. Ano yung kamandag ng ulupong? Ano ba yung kamandag ng demonyo? Ano ba ang nakakasama doon sa daladala ng demonyo? Pakinggan nyo sa 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay
Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kasinungalingan ng daladala ng demonyo, yun ang ipinundar ngayon sa mga dila ng mga tao. Kayo mga ngayon ng Diyos, ang mananalangin sa inyo, sinungaling. Pakinggan nyo kaya, ang mananalangin sa inyo, masama ang dila. Masama ang mga pinagsasasabi, puro pandaraya, pambobola, panliligaw. Pakinggan kaya ng Diyos yun, 9:31 ni Juan. Pakinggan nyo po. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Yun. Para mapakinggan ng Diyos, kailangan gawin yung kanyang kalooban. Pero kung halimbawa, manluloko ka, mandaraya ka, ang dila mo'y masamang dila, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya, para ho maalis, ano kapatid, di ba yun nakasunod doon? Opo. Para maalis yung kasamaan sa dila, anong gagawin natin? Problema pala yung dila na yan eh. Mananalangin kayo, di pakinggan ng Diyos dahil sa dila mong masama eh. Eh anong gagawin natin para yung dila na yun eh, bumuti? Para maalis yung kasamaan sa dila, anong gagawin natin? Problema pala yung dila na yan eh. Mananalangin kayo, di pakinggan ng Diyos dahil sa dila mong masama eh. Eh anong gagawin natin para yung dila na yun eh, bumuti? Oh, pakinggan nyo. Sa Mateo 12, may paraan para bumuti yan eh. Hindi yan mapapaamo ng tao. Pero ang Diyos ay may paraan para pabutihin ang dila. Pakinggan nyo. O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon. Sabi ho ng Biblia, pag pinabuti mo yung puno, bubuti ang bunga. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga. Ano ibig sabihin ni Jesus? Tuloy ang basa. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Kayo ikang mga lahi ng mga ulupok. Paano kayong masasamay makakapagsalita ng mabuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayun. Alam nyo pala, kung alin yung lumalabas sa bibig, yung pala yung nandun sa puso. Kung masama ka, masama ang puso mo, paano kang magsasalita ng mabuti? May ipinakikitang karunungan ng Panginoong Hesus dito. Ang karunungan po rito mula sa Diyos, yung palang kasama ang lumalabas sa dila, nanggagaling sa puso. Yung palang dila, may puno. May puno ang dila. Ang dila, outlet lang nung galing sa puno. Pabutihin nyo ang puno, bubuti ang bunga. Pasamain nyo ang puno, sasama ang bunga. Paano kayong magsasalita ng mabuti kung masasama kayo? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Anong katunayang yun ang ibig sabihin? Pakinggan nyo sa 6 ng Lucas, versikulo 45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, Bakit? sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Tignan nyo. Maliwanag na maliwanag ho ang Biblia. Sabi ng Diyos, ang mabuting tao, kumukuha ng mabubuting kayamanan sa kayamanang nasa kanyang puso. Ang masamang tao na may naglilitaw ng masama mula sa masamang kayamanang nasa kanyang puso. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Para maintindihan nyo, kausapin mo ang isang negosyante tungkol sa negosyo. Naku, lalabas na lalabas ang kanyang nasa puso. Mahilig siya sa negosyo. Negosyante siya eh. Lalabas yun. Kausapin mo yung sabungero tungkol sa sabong. Ay, naku, ilalabas lahat. Pati kaliskis ng manok, kung ilan yung magandang kaliskis. Sasabihin sa'yo lahat yun. Dahil, yun ang hilig niya, yun ang nasa puso niya. Kausapin mo ang isang babaeng umiibig, ano? Halimbawa, 3 nanliligaw. Eh, kung sino iniibig niya, halimbawa, sinabi mo, hoy, may ipinapasabi sa'yo si Teddy eh. Ha? Hindi ako interesado. Kasi wala sa puso niya eh. Eh, may pinapasabi ka sa'yo si Mario eh. Ha? Saan mo ikaw nakita ha? Ano sabi? Sunod-sunod na yun. Magdamag kayo, hindi titigil yun. Ha? Yun ang nasa puso niya eh, si Mario eh. Di ba? Kaya pag pinag-usapan niyo yung nasa puso niya, okay lang yun.
Sa kasaganaan kasi ng puso, lumalabas sa bibig yun eh. Kaya pag masama yung nasa puso, masama ang lalabas sa bibig. Pag mabuti yung nasa puso, mabuti yung lalabas sa bibig. Tingnan ninyo, pag salita ng Diyos ang nasa puso ng mangangaral, yun ang lalabas sa bibig. Pero pag ang nasa puso ng mangangaral ay sarili niyang imbento, talon, lundag, 3 itlog, wala sa Biblia yun. Imbento yun eh. Makikita mo na wala sa puso niya yung salita ng Diyos. Kasi ang tinuturo niya, hindi yung salita ng Diyos eh. Kung ano yung nasa puso, yung nalalabas sa bibig. O ngayon, yung dila masama. Yung masamang dila, ayaw pakinggan ng Diyos yun. Hindi pwede na sa isang siwang lumabas ang 2 uri ng tubig. Isang masama, isang mapait, isang matamis. O, hindi rin naman pwede sa dila ng taong ipinangpupuri sa Diyos at ipinananalangin, kasabay na lumalabas naman yung kasamaan, panluloko, pagdaraya, pambubola, mga kasinungalingan. Hindi pwede. O, para luminis ngayon yung dila, para pakinggan ng panalangin, ang ultimo remedyo, yung mismong puso na pinanggagalingan ng lumalabas sa dila, yun ang dapat na luminis. Ang tanong, paano lilinis ang puso? Meron bang tanong na hindi kayang sagutin ng Biblia? Meron mo ba? Palagay ko, wala eh. Basta itanong mo kay Soriano. Biblia sasagot. Ako, hindi ako magtatanong. Ako na mismo ang tatanong. Papalagay ko lang ako'y kagaya rin ninyo na nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Biblia. Gusto namin pakinggan kami sa panalangin. Kailangan ng aming dila ay maging malinis sa Diyos. Paano lilinis ang dila? Lilinisin yung puno ng dila. Ang puno ng dila ay ang puso. Kung masama ang puso, masama rin ang lalabas sa dila. Ang katunayan, pakinggan nyo. Sa 15 ng Mateo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalo niya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, Kita nyo? Mga pamumusong, Kita nyo? Sa puso nang gagaling lahat ng masama eh. Pati yung pagsaksi sa di katotohanan, pati yung pamumusong. Kaya yung lumalabas sa dila, galing po yun sa puso. Kung masama ang puso, ano ang sabi? Kita nyo? Sa puso nang gagaling lahat ng masama eh. Pati yung pagsaksi sa di katotohanan, pati yung pamumusong. Kaya yung lumalabas sa dila, galing po yun sa puso. Kung masama ang puso, ano ang sabi ng Diyos? Pakinggan nyo sa 17:9 ni Jeremias. ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Kanyo? Sabi ng Diyos, ang puso magdaraya higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? May makakaalam ba? Ano malay mo? Sabi nung naliligaw sa'yo, susungkitin ko ika ang mga bituin at ilalagay ko sa iyong paanan. Bilib na bilib ka naman, kaya sarap-sarap naman pagkaliligawan ka na pakiramdam mo umaakit ka sa langit. Lalo na kung halimbawa ikaw ay wala na talagang pag-asa sa biyaheng Bicol, may naligaw na lukulukon ng ligaw sa'yo. Yung pala naman ikaw ay bubulahin lang. Masarap ng yung tao, ewan ko ba, ba't ang tao galit pag sinasabi mo yung totoo? Pagka naman binobola mo, tuwa naman. Meron mga taong galit, tuwa pag binobola. Ikaw, ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Tuwa naman siya. Itsura naman alam naman niyang hindi naman siya maganda. Pero tuwa siya. Yung mga pangako ng mga nanliligaw, no? Gagawin kita ikang reyna ng aking tahanan. Hindi kita paglulutuin. Hindi kita paglilinisin ng bahay. Gagawin kitang parang prinsesa. Hindi ka maglalaba. Ano pa nga naman ang gusto mo? Biro mo mag-aasawa ka, hindi ka maglalaba, hindi ka magluluto, hindi ka maglilinis ng bahay. Napasagot. Nung napasagot na, pagkaraan ng ilang buwan, umuwi na sa kanila. Umiiyak. Inang! Nalalangis. Bakit? Akala ko santo. Demonyito pala yung napangasawa ko. Bakit? Hindi raw paglilisin ng bahay. Paano walang bahay? Hindi raw pagluluto. Paano walang iluluto? At tamad palang batugan. Nako. Paano ka maglalabay? Wala kang lalaban. Di pa siya wala. Irresponsable yung nakuha mong lalaki. Saan ka nakuha? Sa dila. Niloko ka sa dila. Di ba? Yung mga manananso, kaya nakakatanso dahil sa dila basta ba yung sesenyas lang ba yun makakaloko na yun? Sige nga, bibilin mo ba yung ginto kung senyas lang ng senyas? Marunong magsalita yun. Naku, ito ikagaling pa ito sa mga ita. Nahukay talaga kahit sa bundok. Madulas ang dila. Kahit nga bulol na dila ngayon, nakakakumbinsi, di ba?
Bulol na nga, nakakakumbinsi pa, hindi dila. Yun ang sabi sa Biblia eh. Pero, yung dila pala, per se, hindi naman kanyan lahat yung kasamaan na yon. Ang kasamaan ng dila, may pinanggagalingang iba. Yan ang puso. Kaya para luminis ang dila, dapat luminis ang puso. Pabutihin ninyo ang puno, bubuti ang bunga niyaon. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ay, paano po lilinis ang puso? Ayan ang ating problema. Para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Paano lilinis ang puso ng masamang puso ng isang tao? Pakinggan niyo po sa awit 119:11, ganito nakasulat. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ayun, sabi ni David, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ano ho ang panlinis ng puso? Hindi hubugbog. Hindi arte. Malilinis ba ang puso ng mga... Hindi nalilinis ang puso ron. Ang katunayan, naaprubahan na yan sa Israel eh. Yung araw-araw misa ng misa, hindi nakakalinis ng puso yan. Ebreo 10. Pakinggan nyo. Yung mga saserdote sa Israel nung araw, araw-araw may misa. Basa. At katotohanang ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Yun. Araw-araw, gayon din. Pero tayo ba nalinis? Naalis ba yung kasamaan sa ating mga puso? Yung pagsisinungaling, yung pangdaraya, pagtataksil sa asawa, pakikipag-date kay kumpare, naalis ba? Naalis ba yan ng silya elektrika? Naalis ba yan ng lethal injection na sinasabi? Naaalis ba yan ng mga kung ano-anong organisasyong itinayo ng tao? Mabibigo ang lahat ng tao. Hindi kayang palinisin ang puso ng kung ano-anong bagay na inimbento ng tao. Iisa ang lunas dyan. Sabi ni David, ang salita mo, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ito po ang pinaka-epektibo para ang puso ng tao ay luminis at bumuti. Yung salita ng Diyos. Kaso hindi tinuturo ito. Sa Katoliko nanonood ako ng misa eh. Kakanta. Nyakote, babasa. At ng panahong yaon ay tumindig si Artaherjes. At pagkatapos ang unang pagbasa. Binasa na. Paliliwanag ba? Hindi. Basta ang unang pagbasa. Kakanta na ngayon ng choir. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Maaalis ba paglalasing mo ron? Kaya nga ikaw ay Katoliko, 70 taong kang lasenggo eh, di ba? Maaalis ba paglalasing mo ron? Kaya nga ikaw ay Katoliko, 70 taong kang lasenggo eh, di ba? Nalinis ba? Aprobado yung Biblia, yung salita ng Diyos, di mo matututulan eh. Walang panlinis sa masamang puso ng tao. Yung kasakiman, yung mga pagtatanim, yung pagkapuot, yung hatred, yung pait, yung sari-saring mga bagay na masasama, na kung minsay lumalabas sa dila para ihawa ang ibang tao, naaalis yun ang salita ng Diyos. Yan po ang dapat yung pansinin, mga kapatid. Salita lang ng Diyos ang makakaalis mo. Wala na iba. Mabibigo ang itatayong institusyon ng tao. May nagtayo ka nga ng institusyon, wala naman salita ng Diyos eh. Puro daldalan lang at kwentuhan eh. Praise the Lord, amen, that's right. Hallelujah. Maaalis ba ngayon yung ano? Maalis yung masama? Hindi. Salita ng Diyos ang pampaalis dyan, pampalinis. Katunayan, sa 15, versikulo 3 ng Juan. Kayo'y marilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ayun. Malilinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sa inyo'y aking sinalita, ang wika ng Panginoon. Di ang panlinis talaga, yung salita ng Diyos. Pero tatanong tayo uli, paano malilinis yung puso ng salita ng Diyos? Basta ba makikinig ka ng salita, lilinis ka na? Basa, 1 Pedro 1:22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa Paano? sa inyong pagtalima sa katotohanan. Yun. Hindi naman basta dinaldal yung salita ng Diyos, makakalinis na eh. Hindi ho. Nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Kailangan sundin yan. Kaya yan, ipinapasunod eh.
Dito ho sa aming samahan, yung salitang aming pinag-aaralan, ipinapasunod namin yon. Hindi pwedeng wag sundin yon. O, bakit? Pag hindi sinunod, tinitiwalag namin ang aanib dito na aayaw sumunod. Halimbawa, bawal lang maglasing. Laglasing ka, pangungusapan ka. Inulit mo na naman uli. O, baka naman ikaw ay napilit lang. O, paalalahanan ka. Pero pagka talagang ayaw mo na, 3 beses na, lasing ka na naman uli. Ano ang sabi ng Biblia? Pakinggan nyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Pagkatapos ng una, ng ikalawang pagsaway, di 3 na, itakwil mo, sabi ng Diyos. Kaya ako kami, nagtitiwalag kami, para ipatupad yung salita. Kasi pag walang disiplina, hindi maipapatupad yung salita ng Diyos eh. Bakit? Pag natamnan ng salita ng Diyos yung mga tao, yun talaga salita ng Diyos ha, magbabago. Pag nalinis na ngayon ang ating puso, di malinis na rin ang dila, manalangin ka. Ano natitiyak mo pag mananalangin ka? Na malinis ang puso at malinis ang iyong dila. Pakinggan nyo, sa Pedro. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Kita nyo, yun ang magagawa nun eh. Pag malinis ka at matuwid, sabi ng Biblia, ang mata ng Panginoon nasa mga matuwid. Ibig sabihin, binabantayan niya yung matuwid. Ang kanyang pakinig nasa daing ng matuwid. Dumaing ka man, may nakikinig sa'yo yung Diyos. Hindi ka gaya ng daing, walang makinig sa'yo. Di ba? Mula pagkabata, nananalangin ka na yung asawa mo, sana po, Panginoon, yung asawa ko po, babaero, sana po, wag na po mambabae. Niluhuran mo na si Santa Maria, si San Escolastica, si San Gabriela, lahat na ng santa niluhuran mo. Napakinggan ka ba? Baka kaya hindi ka napapakinggan dahil wala namang pakinig yung niluluhuran mo. At isa pa, ikaw na nananalangin, hindi karapat dapat yung puso mo. Kailangan kasi, yung sinasabi kay Timoteo, pakinggan nyo, Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. yun, dapat ang tumatawag sa Diyos mula sa pusong malinis. Dapat mula sa pusong malinis. At natitiyak natin na pakikinggan na kahit kailang dumaing kahit kailang ka manalangin, may nakikinig na Diyos pag matuwid ka sa Diyos. Yan po ang dapat natin makita. Kaya kailangan mga kapatid, kayo po, dumadalo kayo, regular. Umpisahan na nating maglinis ng puso. Alisin na natin yung puso natin galit sa mundo. May tanim na hinanakit sa kapwa. Pusong mandaraya. Pusong mapang-agrabyado. Pusong kung ano-ano ang iniisip na masama laban sa kanyang kapwa-tao. Yan po ang lunas para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Sa susunod po, itutuloy po natin ang iba. Napanood po natin ang isang napakagandang paliwanag tungkol sa panalangin. Ngayon po ay simulan po natin na himayin yung ating napanood na video at mayroon po akong kaunting maililinaw sa mga naipaliwanag ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Makita po natin sa Biblia yung matuwid na pananalangin. Yung pananalangin utos ng Diyos. Hindi po yun inimbento ng tao kasi marami pong panalangin ngayon, imbento lang ng tao. Ang katunayan, kinakabisado nga ang mga panalangin eh. Hindi po dapat sa Biblia na ang panalangin ay kinakabisado. Kasi it comes out parang dumadating yun ng paano mo ba determinin yun? Yun ay dumadating po ng kusa sa isang nananalangin na kung ano yung pangangailangan niya, yun ang kanyang hinihingi sa Diyos. At ang panalangin hindi dapat kabisaduhin sa dahilang doon sa Roma 8:26, meron pong ganitong nakasulat. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Ayun, yun hong kakulangan ng kapasidad ng taong magsalita sa Diyos. Minsan meron tayong hindi masabi, lalo na kung ang Diyos ang ating kausap. We feel so sorry, we sometimes feel so lowly. Tayo masyadong maliit para makipag-usap sa Diyos. Kaya yung panalangin, ang sabi ni San Pablo, ang Espiritu, ang wika, ang tumutulong sa ating mga kahinaan.
sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin sa mga hibig na hindi maisasaysay ng pananalita. Therefore, hindi talaga yun kabisado. Ang pananalangin sa Diyos ay iginaguide ng Espiritu ang isang nananalangin para maipadama sa Diyos yung kanyang kahilingan. Yan po. Pero alam ba ninyo na hindi basta natuto ang tao na manalangin, tatanggapin na ng Diyos ang kanyang panalangin. Meron pong isang malaking hindrance o malaking hadlang para huwag mapakinggan ng Diyos ang ating pananalangin. Yan po ay ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan, mga kapatid. Kasi sa iba namang mga pananampalatayang napagsusuri ko na, dahil kahit ho sabihin siguro ninyo na medyo may kayabangan ng aking sasabihin, hindi ko naman intention ho magyabang. Pero siguro pagdating sa relihiyon, marami na po ako nalakbay na siyasat ko na ang doktrina ng iba't ibang mga mayor at minor na relihiyon sa ating bansa. Mga imported na relihiyon, mga relihiyong lokal, at mga relihiyong kolorum. Nalakbay ko na po ang kanilang mga doktrina, ang kanilang mga katuruan. Napansin ko sa kanila, basta nananalangin sila. Nananalangin po sila. Pero wala silang itinuturo upang makatiyak yung kanilang mga miyembro na inaakay kung pinakikinggan ng Diyos yung kanilang mga panalangin. Kasi po, gaya nga nung ating napag-aralan nung nakaraan, hindi basta ang tao'y nananalangin ay karapat-dapat na at pinakikinggan na ng Diyos. Pakinggan niyo po ito sa 7:21 ni Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun. Sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi o tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang wika ng Panginoong Yesus. Kaya po, Pansinin po natin ang mga katagang lumabas sa talata na binasa ni Brad Eli, mga kababayan. Atin pong basahin, Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kababayan, ang mga katagang ito ay mayroon pong sinasabi na gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa pagsasaliksik ko, mga kababayan, sa buong buhay kong nagsasaliksik ng tungkol sa mga katagang ito, ay wala po akong nakita sa mga ibang mga ngaral. Kahit si Brother Eli Soriano mismo, hindi po namutawi sa kanyang bibig na ang kalooban na ito, na napakaraming beses na ipinaliwanag sa Biblia, na ang kalooban ng Ama na nasa langit na iyan ay ang tamang bautismo. Yan po ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tamang bautismo, mga kababayan, sapagkat yan lamang ang paraan upang magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Napansin po natin, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang pinag-uusapan po dito is pagpasok sa kaharian ng langit. Ayan po, wala pong ibang magagawa ang isang tao dito sa lupa kundi magpabautismo ng tama upang maganap ang kalooban ng Ama na nasa langit. Yan po ang utos sa ating Panginoong Jesucristo na binabanggit niya rito. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit
ang kaloobang ito mga kababayan ay tamang bautismo. Biyaya po yan na nakasulat sa Efeso 2:8-9 at saka 10. Yan po ang regalo ng Diyos. Ang nakasulat naman po sa Romans 6:23 ay ganito po. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Andito mga kaibigan, ang kalooban ng Panginoon Diyos ay yung kaloob na walang bayad. Ito po ay tamang bautismo. Kaloob po yan na walang bayad. Kaya yung sinasabi doon sa Mateo 7:21 na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ay dito po natin nakita sa Romans 6:23 na yan po ay biyaya. Biyaya po yan mga kababayan ng Diyos. Yan po ay walang bayad. Ngayon mga kababayan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yan po ang ginamit niyang talata. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban po na iyan ay tamang bautismo. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Wala pong makakapasok sa kaharian ng langit na manggagaling dito sa lupang ito kundi niya mahanap ang tamang bautismo na sinasabi ko. Ang tamang bautismo na yan mga kababayan ay ang bautismo sa tubig yan na mabubuhos sa binabautismuhan. Yan po ang tamang bautismo. Nandito na po sa Church of God Born Again Christians ang bautismo na iyan. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Wala pong makakapasok sa kaharian ng langit kundi mababautismuhan sa tamang bautismo na itinuturo ng Biblia mula sa mga salita ng Diyos mga kababayan. Talagang sa Biblia, maliwanag yung mga probisyong sinasabi na hindi common na nanalangin ng isang tao, pinakikinggan na siya ng Diyos. At ang isa po na dahilan kung bakit hindi mapapakinggan ng Diyos ang ating panalangin, yan ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Mag-umpisa po tayong muli sa isa pang mahalagang bahagi ng ating pagsusuri. Ano ang isa sa mga dahilan na malalaking dahilan at kaya hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tao na nananalangin sa Diyos? Pakinggan niyo po kay Santiago. Meron ganitong pangungusap ang alagad na ito ng ating Panginoong Hesus. Sa 3 at versikulo 7. Patuloy. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Merong itinuturo po ritong banal na karunungan ng alagad na ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Santiago, ang bawat uri ng hayop, mga ibon, mga nagsisigapang, ito ang wika ay pinaaamo at napapaamo naman ito ng tao. Totoo naman yun eh. Di ba? Pati nga mga leon eh, napapaamo. Pati mga cobra, napapaamo eh. Confirming the word of God na bawat uri ng hayop, ibon at saka ng mga nagsisigapang ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino man tao, ang wika ng Biblia. Isang masamang hindi nagpapahinga, puno ng lasong ikamamatay.
At ang sabi, na siyang ating ipinupuri sa Ama at siya rin naman nating ipinanglalait sa taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mga kapatid ko, ang wika ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi pala pwedeng ipampuri mo yung dila at the same time na ipinampupuri mo sa Diyos, ipinanlalait mo naman sa iyong kapwa. Hindi pwede. Sabi ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi dapat magkagayon. Hindi pala pwedeng ipampuri mo yung dila at the same time na ipinampupuri mo sa Diyos, ipinanlalait mo naman sa iyong kapwa. Hindi pwede. Sabi ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi dapat magkagayon. Meaning, sa isang taong pumupuri, sumasambitla sa pangalan ng Diyos, nananalangin sa Diyos, hindi dapat na yung kanyang dila gamitin niya sa isang bagay na labag. Ang binigyan niya ng halimbawa ni Santiago, tuloy mo pa. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Saan kayo nakakita ng bukal o sibol na ang sumisibol na tubig mapait o kaya matamis? Ang bukal, pag matabsing, matabsing yon. Ang pagka yun ay manamis-namis, manamis-namis talaga yon. Ganyan ho ang mga uri ng mga bukal. Ano ibig sabihin? Tuloy. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aseitunas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi pwedeng magbunga yung higos ng aseitunas o kaya ng ubas. Ang puno ng higos, magbubunga ng higos. Ano ibig sabihin? Tingnan niyo po sa GIS. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi pwede na sa isang siwang, lumabas ang dalawang uri ng bukal. Hindi rin naman sa isang puno, pwedeng magbunga ng iba sa kanyang puno. Ganon din naman ang ibig sabihin dito ni Santiago, na ang dila, pagka ang isang dilay masama, hindi pwedeng gamitin yon sa pagpuri sa Diyos. Hindi pwedeng gamitin yon sa pananalangin sa Diyos. Dahil masama yung dila. Hindi pwede na yung dila na masama ay gamitin mo na magkaroon ng double standard o double purpose. Isang panlait, isang pangsinungaling, isang pandaraya, isang panluloko, isang pambubola, pagkatapos gagamitin mo sa pagpuri sa Diyos. Hindi po ganon. Ngayon, alamin natin sa ating pinag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, bakit nagkakaganito ang dila ng tao? Na siyang nakakahadlang ngayon, kung halimbawa, tatawag ka sa Diyos, hadlang yon para huwag kang pakinggan ng Diyos. Dahil doon sa iyong masamang dila, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ba't kaya ang dila ng tao ay nagkakaganon? Pakinggan nyo sa 3:6. At ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila, na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang kapangyarihang nagpapagalaw sa dila May impluensya na umi-impluensya sa dila. Ayon ho sa pagkakasabi ni Santiago, ang dila pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang masamang umi-impluensya sa dila. Kumbaga sa gitara, may kumakalabit sa kwerdas. Wala kang nakitang gitarang mag-isang tumugtog. May kumakalabit doon. Ganon din yung dila, may kumakalabit. Para magmura, manloko, manlait, manswindel, gumawa ng iba't ibang mga bagay. Alam po ba ninyo, mga kababayan, para inyo lang maintindihan kung gaano kaselan niyang pananalangin sa Diyos? Alam nyo ba yung dila na yan maraing nagagawang kalokohan? Akala kasi nung iba, ang pinakamasama ka sa tao ang kamay, dahil pumapatay. Sabi naman nung iba, yung mata, kaya siya unang natutunaw pag namatay ang tao. Sabi, meron naman nagsasabi, ang pinakamasama raw, kay ganon, kay ganire. Sa Biblia, isa ho sa pinakamasasamang sangkap natin, yan dila 3:6 nga ulit. Napakaganda po ang kanyang paggamit ng dila sa kanyang depensa, pagpapaliwanag ng tungkol sa panalangin na hindi pinapakinggan ng Diyos, mga kababayan. Ang tindig po natin dito na sa pamamagitan ng sulat ni Santiago na binasa po niya, mga kababayan, ay ang dila daw na pinananalangin sa Diyos ay hindi dapat magkagayon na
lalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Pero mga kababayan, ang tindig po natin dito ay siya na rin po yung ipinananalangin. Subalit, yung pagdinig ng Diyos ay iba po dun sa konteksto ng binasa niyang halimbawa tungkol sa dila. Ngayon, mga kababayan, kung pakikinggan po natin ang mga paliwanag na ganito, akala po natin siya na yung tama. Subalit, para sa akin, mga kababayan, mali rin naman sapagkat ang kanyang mga paliwanag dito sa dila ay tungkol na po doon sa kahulugan ng kung ano ang gamit ng dila. Ngayon, mga kababayan, yung sagot doon sa katanungan, bakit hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin, ay sa tingin ko, hindi po ito ang mga verse na angkop doon sa kanyang isinasagot. Sapagkat nakasulat po dito sa 9, siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Ang konteksto nitong mga binasa niya na ito, mga kababayan, ay dalawa, ang Diyos Ama at saka ang mga taong ginawang larawan ng Diyos. Dalawang uri po yan, mga kaibigan. Ito pong si Brother Eli Soriano, kung susuriin po natin, yan ang taong ginawang larawan ng Diyos. Bulaang pastor yan. Hindi yan Diyos, hindi yan yung Diyos mismo. Sa 9, nakasulat po kasi, siyang ating pinangpupuri sa Panginoong at Ama. At siyang ating pinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Nakita po natin, mga kababayan, si Brother Eli Soriano ay nandoon sa kabaligtaran o sa kalahati ng talata na Santiago 3:9. Siya ang tao na ginawang ayon sa larawan ng Diyos, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan. Siya ay isang Diyos-Diyosan. Hindi po natin balak na saktan ang inyong damdamin. Kayo mga nagtitiwala sa mga pananalita ng Brother Eli Soriano. Siya po, kung susuriin natin mabuti, siya po ay isang tao na ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Bakit ayon sa larawan ng Diyos siya? Nagsasalita po kasi siya ng kalaban mismo ng Diyos. Ito pong paliwanag niya na ito tungkol sa hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga tao ay malayo po yung kanyang isinasagot. Ang kaso nga lang, wala naman pong makakatutol sa kanya kasi nga po sinabi niya mismo, programa niya yan, wala kang karapatang tumutol. Ngayon, kung gusto mo ng debate, yan ang sasabihin niya, magdebate tayo. Yan po, ganyan po ang ginagawa ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Ngayon, itong mga ganitong bagay na pagsagot niya sa mga katanungan, ay akala natin siya na po ang totoo sapagkat wala ngang makakatutol. Ngayon, sa puntong mga ganyan, mga kababayan, na sinasabi niya ang kanyang mga gustong sabihin, kapag tinutulan mo yan, ay puputulin na niya yung kanyang sinasabi, hahamunin ka na lang ng debate. Ayan, ganun po ang mangyayari kapag tinutulan mo ang sinasabi niya. Ngayon, at wala na po siya sa mundong ito, yung kanyang mga video na napapasadahan natin ay kailangan po nating pag-aralan mabuti at tututulan natin kung may makita tayong mga mali sa kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po muna tayo.
At maghanap pa rin tayo ng mga video na kailangan natin ipaliwanag din naman nang sa ganon ay hindi lahat maniniwala sa mali. Salamat po sa Diyos.